Nagsisimula ang palabas kay Benjamin at sa kanyang ina na si Anna na umuwi sa bahay. Natakot si Anna nang makatanggap siya ng isang biglaang tawag. Pagkatapos ang ilang mga pulis ay dumating sa kanilang bahay. Doon ay mabilis na sinabihan ni Anna si Benjamin na magtago sa aparador at huwag lumabas hanggang sasabihin niyang ligtas na. Si Benjamin ay sumusunod sa kanyang ina. Mula sa kanyang pinagtataguan nakita ni Benjamin ang dalawang lalaki na pumasok sa bahay, ang isa ay nakasuot ng isang singsing at relo. 6 na taon ang nakalipas, si Benjamin ay 16 na taong gulang na ngayon mula nang iwan siya ng kanyang ina. Nakatira siya sa isang ampunan na pinamamahalaan ng isang lalaki na nagngangalang Ahmed. Sa kabila ng kanyang murang edad si Benjamin ay talagang magaling sa pag-hack ng mga computer at mayroon siyang kaibigan online na tinatawag na Ghost. Isang umaga si Benjamin ay nagmamadaling pumasok sa paaralan dahil may pagsusulit siya. Pagdating doon ay binayaran siya ng ilan sa kanyang mga kaibigan para i-hack ang sistem ng paaralan at binago ang kanilang mga marka sa pagsusulit. Kahit na mali ang pagdaraya ay hindi pinansin ni Benjamin dahil kailangan niya ng pera. Ngunit ang umagang iyon ay iba dahil may bagong babae na nagngangalang Savannah. Ayon sa mga kaibigan ni Benjamin, si Savannah ay may magulo na nakaraan at hindi magandang record sa orphanage. Sa oras na ito, kasama niya ang kanyang yaya na si Ingrid at sinabi kay Ahmed siya ang kanyang bagong yaya. Nang si Benjamin ay nasa paaralan, naghanda siya para sa exam at kinulikta ang kanilang mga cellphone para makapag-focus sila. Sinabi ng guro sa kanila na i-turn off ang kanilang cellphone. Ngunit si Benjamin ay hindi pinansin ang sinabi ng guro. Sa oras na iyon may lihim siyang plano, si Benjamin ay may ibang cellphone na nakatago. Habang ang guro ay abala, nagsaksak si Benjamin ng USB stick na magagamit niya para i-hack ang computer ng guro. Sa sandaling ay connecte niya ito sa sarili niyang laptop ay mabilis niyang pinalitan ang mga marka ng kanyang mga kaibigan na nagbayad sa kanya. Si Savannah na ngayon ay nalaman kung ano ang pinagkakaabalahan ni Benjamin ay humanga sa kanyang husay. Pagkatapos ng pagsusulit ay kailangan lang ni Benjamin na mangolekta ng bayad sa kanyang mga kaibigan. Pagkatapos noon ay mabilis na itinago ni Benjamin ang bayad sa kanyang bag, ngunit nilapitan siya ni Savannah pagkatapos niyang makita siyang naghahak ng pagsusulit. Nakiusap siya kay Benjamin na tulungan siyang burahin ang kanyang masamang record mula sa database ng gobyerno para mas madaling makahanap siya ng aampon sa kanya. Noong una ay nag-alinlangan si Benjamin ngunit bago pa siya makasagot ay ipinatawag siya sa silid ng guro. Habang ang State Intelligence Department of Defense aksidenteng natuklasan si Anna na idineklara ng patay 6 na taon na ang nakararaan. Kaya sinimula ng punong departamento na si Larson na hanapin ang nag-iisang anak na lalaki ni Anna upang kumpirmahin kung ito nga ba talaga siya. Inatasan din si Peter na makipagkita kay Benjamin upang makipagtulungan sa mga pulis. Sa kasalukuyan si Peter na kumakatawan sa Department of Defense ay binisita ang paaralan ni Benjamin kasama si Falcon, isang cyber policeman na gusto ring kausapin si Benjamin. Noong una natakot si Benjamin sa pag-aakalang baka nahuli siya sa pag-hack sa pagsusulit. Ngunit lumalabas na gustong magtanong ni Peter tungkol kay Anna. Si Benjamin ay nakala na ang kanyang ina ay namatay, kaya siya ay nagulat nang makita niya ang video. Habang pinagmamasdan niyang mabuti si Peter, napagtanto ni Benjamin na si Peter ang parehong lalaki na humabol sa kanyang ina na nakasuot ng singsing at relo. Gusto niyang malaman ang pagkakasangkot ng kanyang ina sa gobyerno. Lihim na nag-install si Benjamin ng USB hacker para malaman ang higit pa. Upang maprotektahan ang sarili, si Benjamin mismo ay nagsinungaling at sinabing ang babae sa video ay hindi ang kanyang ina. Matapos marinig ang tugon ni Benjamin, si Peter at Falcon ay umalis. Ngunit bago sila umalis si Falcon ay nagtanong kay Peter tungkol sa isang misteryosong grupo na tinatawag na Patriots Rum Org na sinusubukang baguhin ang konstitusyon. Si Falcon na narinig si Larson ay maaaring kasangkot, ngunit tinatawanan ito ni Peter at sinabing ang mga Patriots ay mga hangal. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nagtatago si Benjamin sa likod ng kotse ni Peter at sinusubukang mag-install ng isang aparato sa telepono ni Peter upang i-hack ito. Noong una ay halos makita ni Peter si Benjamin, ngunit sa kabutihang palad ay dumating si Savannah at ginulo si Peter. Nailigtas si Benjamin mula sa pagkahuli. Sa wakas ay pumayag si Benjamin na tulungan si Savannah na burahin ang kanyang mga masasamang record. Ngunit bago nila gawin iyon ay nais niyang hanapin ang kanyang ina. Kaya dinala niya si Savannah sa isang internet na pag-aaring isang lalaki na nagngangalang Moog. Doon, hiniling ni Benjamin kay Savannah na tumulong na i-distract niya si Moog para mahak niya nang hindi nahuhuhuli. Pumayag si Savannah at nagsimulang kausapin si Moog para ma-distract siya, habang si Benjamin naman ay nahak ang phone ni Peter at nakahanap siya ng file na may pangalang Zeus. Pagkatapos ay nag-download siya ng file dahil naalala niyang may kaugnayan ito sa kanyang ina. Ngunit nalaman ni Larson ang mga aksyon ni Benjamin at inutusan ang kanyang mga tauhan na hanapin siya. Napagtanto ni Benjamin na baka siya ay maaresto dahil sa pag-hack sa CCTV network. Si Falcon at ang mga pulis ay nagpaplano din na arestuhin siya.
Pagdating ng mga pulis, hindi nila inatake si Benjamin. Tahimik silang lumapit kay Moog at hiniling na manahimik. Ngunit nang tingnan nila ang computer na ginamit ni Benjamin ay nalaman nilang nakaalis na sila ni Savannah. Nang mga oras na iyon sina Benjamin at Savannah ay sumugod sa gusali malapit sa internet cafe at lumabas sa pintuan sa likod. Iniwasan ng mga pulis na nagbabantay sa labas. Matapos ang isang nakakatakot na sandali ay sa wakas ay nakatakas sila ng ligtas nagpasya silang umiwas sa internet. Simula noon ay hiningi din ni Benjamin ang telepono ni Savannah at itinapon ito upang maiwasang masubaybayan sila. Nang maglaon ay binasag ni Benjamin ang kanyang sariling telepono sa tabi ng kalsada upang burahin ang anumang ebidensya at upang makalayo sa pagtugis ng mga pulis. Ngunit sa sandaling iyon ay sumiklab ang hika ni Savannah, bigla siyang may hika at palaging may dalang inhaler upang makatulong sa kanyang paghinga. Iminungkahi ni Benjamin na umuwi sila at magpahinga. Habang pinapanood ang balita sa TV nakita nila na sila ngayon ay itinuturing ng mga takas. Alam ni Benjamin na kailangan nila ng isang plano upang mabuhay. Sa kalaunan ay iminungkahi ni Savannah na pumunta sa bahay ni Ingrid. Nang gabing iyon, tinanong sila ni Ingrid kung ano ang nangyari, hindi nila sinabi ang mga nangyari, at dahil gabi na, kaya sinabihan sila ni Ingrid na matulog na. Si Benjamin ay nagpasyang tingnan ang ilang mga file sa kanyang laptop. Isang file na naglalaman ng mga video ng isang scientist na nagngangalang Anna. Sa isa sa mga video na nalaman ni Benjamin na ang kanyang ina ay lumikha ng isang programa na tinatawag na Zeus, na maaaring makaapekto sa mga desisyon ng mga tao. Nakita rin niya si Peter sa video na nagpaunawa sa kanya na ang kanyang ina at si Peter ay may kasaysayan na magkasama. Kinaumagahan nagising si Benjamin bago ang iba at ibinahagi kay Ingrid kung ano ang iniisip niya tungkol sa kanyang ina. Nakaramdam siya ng sakit at pagkalito dahil iniwan siya ng kanyang ina at hindi naging tapat sa kanya. Nagbigay si Ingrid ng ilang matalinong payo na nagsasabing kung buhay pa ang ina ni Benjamin ay tiyak na makakahanap siya ng paraan upang manatiling konektado sa kanyang anak. Paliwanag ni Ingrid na bilang isang ina na nawala ng sariling anak. Biglang napagtanto ni Benjamin ang isang bagay na mahalaga. Agad na nakipag-ugnayan si Benjamin sa kanyang online na kaibigan na si Ghost at tinanong kung siya nga ba ang kanyang ina. Nang marinig, kinumpirma ito ni Ghost at iminungkahi na magkita sila ng personal. Binalaan din si Benjamin na huwag magtiwala sa iba. Sa kabila ng babala ni Ghost nagpasya si Benjamin na ibahagi ang balita kay Savannah, at nang marinig ang bagay na ito ay hinimok si Benjamin na makipagkita sa kanyang ina at sumang-ayon si Savannah na sumama sa kanya para suportahan siya. Ngunit pagdating nila sa lugar hindi nila makita ang ina ni Benjamin. Sa halip ay nakita nila ang mga pulis. Buti na lang nakatakas si Benjamin. Kaya pinakiusapan siya ni Falcon na makipag-usap, pero hindi nagtiwala si Benjamin kay Falcon at sa halip ay napansin niya ang isang kotse na may larawan ng barkong pirata na tila laging sumusunod sa kanya. Kumbinsido siyang ito ang kotse ng kanyang ina. Lumapit si Benjamin sa sasakyan na lulan si Savannah kaya't ang mga lalaki kasama ang kanyang ina ay kailangang magbigay muna ng pahintulot. Ngunit hinahabol pa rin sila ni Falcon, kaya pinahintulutan silang sumakay sa sasakyan. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating sila sa isang barko na nakadaong sa gitna ng pantalan. Nang mga oras na iyon ay pinapasok si Benjamin sa loob at sinalubong ni Ahmed ang kanyang dating caretaker. Doon hindi nag-aksaya ng oras si Benjamin at agad na nagtanong kung nasaan ang kanyang ina. Nang marinig ito, inutusan ni Ahmed si Benjamin na maghintay sa barko. Kalaunan ay dumating ang kanyang ina ngunit si Benjamin ay hindi masaya siyang makita siya. Galit talaga siya dahil nagsinungaling siya sa kanya tungkol sa pagkamatay niya. Sa huli ay humingi ng tawad si Anna at gustong ipakita kay Benjamin ang isang bagay na mahalaga. Ngunit bago niya magawa iyon ay pinilit niyang suriin muna si Savannah at napagtanto ni Benjamin na ang kanyang ina ay naghinala kay Savannah kaya tiniyak niya kay Anna na kaibigan niya si Savannah. Gayunpaman nanatiling maingat si Anna sa takot na baka mahuli na ang lahat para maging ligtas. Nang nag-iisa kasama si Benjamin, ipinaliwanag ni Anna ang tungkol sa Zeus program na nilikha niya. Inilarawan niya ito bilang kanyang pinaka-advanced na disenyo na naglalayong sa pagtulong sa mga tao na mapagtagumpayan ang kanilang masasamang gawi. At maging mas mabuting individual sa pamamagitan ng pagmamanipula ng kanilang utak. Sa kasamaang palad ay nakakuha ng atensyon ang programa mula sa iba't ibang organisasyon at natakot si Anna na baka mahulog ito sa maling kamay. Kaya nagpasya siyang tumakas at iniwan si Benjamin upang panatiliing ligtas ang program. Pagkatapos ipinaliwanag ni Anna, ang lahat, sa wakas ay naunawaan ni Benjamin na hindi rin naging madali ang buhay ng kanyang ina. Ngunit mayroon pa rin siyang mga katanungan kung bakit malapit ang kanyang ina kay Peter. Ibinunyag ni Anna na nagtulungan sila sa Department of Defense, habang nag-uusap sila maingat na binuksan ni Savannah ang kanyang gamot sa hika na isa pala itong GPS tracker at nagpadala ng signal papunta kay Larson. Mabilis na pinakilos ni Larson ang kanyang mga tropa para arestuhin si Anna.
Noong una ay hindi nila hinala na pinagtaksilan sila ni Savannah at inisip ni Ahmed na hindi na siya kailangang pagdudahan. Matapos mapansin ni Ana sa mga security camera na maraming tropa ang dumarating upang arestuhin siya. Napagtanto niya na si Savannah ay nagtaksil sa kanya sa pamamagitan ng paglalahad ng kanyang lokasyon. Doon ay hinimok ni Ana si Benjamin na umalis dahil alam niyang sinusundan lang siya ng mga ito. Nag-aatubili na kailangan ni Benjamin na iwan muli ang kanyang ina at tumakas. Habang ang kanyang ina ay dinadala ng militar. Samantala sa Department of Defense camp si Larson na inamin na siya ay bahagi ng mga Patriots na ikinagulat ni Peter. Na noon pa man ay nag-iisip na ang mga Patriots ay mga alingaw-ngaw lamang. Dahil natagpuan na si Ana inutusan ni Larson ang kanyang mga tropa na tumuon sa paghuli sa kanya. Gayunpaman hindi talaga masama si Savannah na pilitan siyang ipagkanulo si Benjamin sa ilalim ng panggigipit ni Ingrid. Na talagang hindi isang tagapag-alaga ngunit isang sundalo na kasangkot pa rin sa organisasyong Patriot. Lumabas na minapula si Savannah para mapalapit kay Benjamin. Ang misyon ni Savannah ay hanapin si Ana at ngayong nagtagumpay siya. Si Ingrid ay tinupad niya ang kanyang pangako na tanggalin ang negatibong record ni Savannah mula sa database ng gobyerno. Sa ilang sandali pagkatapos na arestuhin si Ana ni Larson ay pinilit siyang tapusin ang programang Zeus na maaaring manipulahin ang mahahalagang opisyal ng gobyerno. Nag-aalala si Ana dahil baka gamitin ang kanyang teknolohiya sa maling pamamaraan. Samantalang si Benjamin ay bumalik sa barko ng kanyang ina. Nang makalapit si Savannah sa kanya at humingi ng tawad si Benjamin ay nagagalit pa rin. Ngunit tiniyak ni Savannah sa kanya na mahahanap nila si Ana na magkasama, kahit na hindi niya alam ang kanyang eksaktong lokasyon. Naniniwala si Savannah na mayroon pang mga paraan. Matapos mapagtantong si Ingrid ay hindi mapagkakatiwalaan. Alam ni Savannah na kailangan nilang protektahan ang kanilang sarili. Pagkatapos ay hiniling ni Savannah kay Benjamin na pumunta sa isang partikular na lugar bilang isang paraan upang akitin ang mga tropang Patriot upang mahuli nila siya at makasama na ni Benjamin ang kanyang ina. Samantala ay nakipag-ugnayan si Savannah sa kanyang mga kaibigan sa paaralan upang makipag-ugnayan kay Falcon. Dahil alam niyang total din siya sa organisasyong Patriot, buti na lang at gumana ang kanyang plano at talagang nahuli si Benjamin at nagpapahintulot sa kanya na makita muli ang kanyang ina. Si Ana ay nag-aalala nang dumating si Benjamin sa lokasyon. Bago pa maimpluwensyahan si Benjamin sa pamamagitan ng programa ni Larson, si Ana ay pinilit na tapusin ang programang Zeus na kanyang nilikha. Sa kabilang banda ay sinubukang isabotahin ni Savannah ang plano ni Larson sa pamamagitan ng pagpasok ng isang USB drive mula sa labas ng gusali. Habang hinihintay nila ang programang Zeus na i-activate ang programa ni Benjamin. Hiniling ni Benjamin kay Peter na magpasok ng USB drive na sisira sa programa. Noong una ay hindi ito maintindihan ni Peter ngunit nang banggitin ni Benjamin ang mga nakaraang malapit na relasyon ni Peter kay Ana si Peter ay sa wakas ay pumayag na. Samantala, nagboluntaryo si Ingrid na gamitin ang kanyang mga kakayahan sa pagmamanipula ng utak para saktan si Benjamin. Ngunit nagawa nilang sirain ang programa ng Zeus. Gayunpaman ay nagpatuloy si Ana sa pagpapabuti ng programa upang maiwasan ang maling paggamit nito. Noong una ay gustong tulungan ni Benjamin ang kanyang ina, ngunit nahuli siya ni Larson at binalaan na ang impluwensya ng organisasyong Patriot ay hindi pa tapos. Dahil kumalat sila sa buong mundo at sa oras na ito hindi sineseryoso ni Benjamin si Larson hanggang sa sumabog na talaga ang computer at nawasak. Buti na lang nakaligtas si Benjamin at naramdaman ni Ana ang pagmamalaki sa kanyang anak na mabilis na pag-iisip sa pakikipaglaban kay Larson. Maya-maya dumating si Falcon at humingi ng tawad si Peter sa pagdududa sa teorya ni Falcon tungkol sa mga Patriots. Ngayon napatunayan na ni Peter na ang organisasyong Patriot ay talagang umiiral at nasa likod ng pagsabog. Naniniwala siya na ang mga miyembro ng Patriot ay nasa labas pa rin. Samantala si Benjamin ay humingi ng tawad kay Savannah dahil sa hindi pagkakaunawaan sa kanya. At si Savannah ay nadama na nagkasala sa pagtataksil sa kanya. Ang kanyang mga record ay nalinas na para makahanap siya ng isang bagong pamilya. Upang mabayaran ang kanyang kabaitan nangako si Benjamin na maghanap ng bagong pamilya para sa kanya. Dito nagtatapos ang palabas. Salamat sa panonood kaibigan.